Magandang araw pong muli sa inyo mga kasanggan dikit. Ito pong muli ang inyong Kuya Kulit na babahagi pong muli sa inyo ng panibago pong kalaman. Bali dito po sa bidyong ito ay papaliwanag ko po sa inyo ang tamang proseso sa pagpipintura, mapa-acrylic paint man po o urethane paint, at kung saan po dapat natin ipintura ang acrylic paint at urethane paint. Una po, parehas lang po ang proseso ng pagpipintura ng magkaibang klaseng pinturang ito. Ang acrylic paint po ay ganito, itong nasa lata. Bali mababasa na naman po natin Ayan po, meron po siyang acrylic. Ibig sabihin ito po yung acrylic paint yung nasa lata. At yung pong urethane, wala po akong pansample. Bali yung ipinintura ko po dito ay urethane paint. At yun nga po, bali yung acrylic paint ay mababasa naman po sa lata. Pero may lumalabas na rin po sa market ng urethane paint na spray paint na nasa lata rin po. Pero pag bibili po tayo ay sabihin po natin kung anong klase ang bibili natin, acrylic ba o urethane paint. O kaya i-check po natin sa lata at nakasulat naman po para makasiguro po tayo. Pero sa mga pintor po talaga, lalo pat pintor po sa kasa, ay gumagamit po sila ng spray gun at compressor. Sa pamamagitan din po nito ay pwede po tayong magpintura ng acrylic at urethane paint. Bali sa paint center po tayo pwedeng bumili at magpatimpla. Bali ang pintor po sa kasa ay 100% po na urethane paint po ang ginagamit nila. Mapamotor man po o kotse ang pinipinturahan nila. Kasi nga po ay malaki po ang pagkakaiba ng acrylic at urethane paint. At kung magpipintura man po tayo ng magkaibang klaseng pinturang ito ay parehas nga lang po ang proseso. Kung ang pipinturahan po nating fairings ng motor ay original paint po ang nakapintura, ibig sabihin po urethane paint po yun. At kung ang ipipintura po natin sa fairings na yun ay acrylic, okay lang po. Okay lang po siya, basta una po nating gawin ay lihahin po muna natin. Nang gagamitin po nating liha ay size 320. Pero bago po natin lihahin ay hugasan po muna natin siyang mabuti, sabunin, para makasiguro po tayong malinis, walang grasa o langis. Kasi po kapag basta na lang po natin siya pipinturahan ay hindi po maganda ang magiging resulta. Kaya dapat po ay linisin po muna nating mabuti at lihahin po natin siya hanggang sa siya po ay lumabo. At bago po natin siya pinturahan ng primer ay siguruhin po natin siyang tuyong tuyo. At kung tuyo na po siya ay pwede na po natin siyang pinturahan ng primer. Pero huwag po nating agad pantayin ang kulay. Pinturahan lang po muna natin siya ng bahagya at after 3 minutes patungan po uli natin siya hanggang sa mapantay ang kulay. Tapos patuyuin natin mabuti at bago po natin siya pinturahan ng kung ano pong gusto nating kulay ay lihahin po uli natin siya ng lihang 600 ng bahagya para matanggal po natin ang mga alikabok na kumapit at ang mga insekto. At pag nalihan na po natin, tuloy-tuloy lang po ang proseso na kung ano po ang ginawa natin sa pagpipintura ng primer, ay yun din po ang gawin natin hanggang sa magpintura po tayo ng clear paint o top coat. At pagkatapos po na mapinturahan natin ng top coat, ay depende na po sa inyo kung okay na po siya o ibabaping nyo pa po. Bali yan po ang procedure ko sa pagpipintura. Hindi ko lang po alam sa iba kung meron pa po ba silang ibang teknik. Tapos pag magpipintura po tayong urethane paint, parehas lang po ang proseso. Pero bago po natin na siya ay pinturahan ay i-check po muna natin ang tura sa fairings natin. Kasi po kapag acrylic paint po ang nakapinta doon ay nagre-react po ang pintura, kumukulubot o lumulubo ng maliliit. Sa madalit sabi, hindi po makinis. Kaya dapat po ay tanggalin po muna natin yung pong acrylic paint na nakapintura.
gamit ang basahan at gasolina. Bali, basain po natin ng gasolina ang basahan. Tapos ipunas po natin sa pairings hanggang sa matanggal po yung acrylic paint. At kung sigurado na po tayong tanggal na ang acrylic paint, ay lihahin po natin siya ng 320. Tapos ituloy na po natin ang pagpipintura at sundin lang po natin ang procedure. Yan po, siguro po ay malinaw na po sa inyo ang tamang procedure ng pagpipintura. At ngayon po ay ipapaliwanag ko naman po kung saan po natin dapat ipintura ang magkaibang klaseng pinturang ito. Una po, ang urethane paint po ay pwede kahit saan. Pwede po sa pairings, sa tangke, sa makina at sa chassis. Pero ang acrylic paint po ay pwede rin sa pairings ng motor at sa chassis. Pero huwag po nating ibabad sa initan kasi po lumulobo po siya at kumukulubot. At nagpe-fade po agad ang kulay. Yan po ay base sa experience ko. Bali po, ipapaliwanag ko po sa inyo. Bali, halimbawa po ay napinturahan na po natin ng, halimbawa ito po, napinturahan po natin siya ng acrylic. Medyo basa po siya. Huwag po natin siyang irerekta sa initan. Bali, ilagay lang po natin siya sa isang lugar na ang tanging makakapagpatuyo lang po ay hangin. Maski po ang urethane paint, ganun din po. At yun nga po. Bali, ito po ay extension ng tapaludo ng XRM sa una. Bali, ang ipinintura ko po sa kanya ay ito po, acrylic paint. Tapos ito po, siguro 8 years na po siya. Simula nung kinuha ko po yung motor ko, ay nagustuhan ko pong pinturahan ng kulay yung metallic black po. Bali, ang pinintura ko nga po dito ay urethane paint po. Kaya dito po, bali, ipapaliwanag ko po sa inyo na dapat alam po natin ang kaibahan ng dalawang pintura. Kasi po, sa isang pagkakamali lang po natin na nagpintura tayo, ay malaki pong bagay ang mawawala sa atin, pagod at pera. Tulad po halimbawa nito, ipapaliwanag ko po sa inyo na ito nga po yung pinintura ko ay acrylic paint at ito po ay urethane paint po. Gagamit po tayo ng gasolina. Kukuha lang po ako ng pang sapin. Yan, bali ito po. At bubuhusan po natin siya ng gasolina at titingnan po natin kung magre-react po. Yun, nabuhusan po natin. Hintayin lang po natin siyang matuyo. Tapos ito pong acrylic paint, tingnan nyo naman po, oh. Parehas po ang kintab niya. Makintab po siya. Basta pininturahan ko lang po siya, hindi ko na po siya niliha, hindi ko na po siya minasilya. Basta pininturahan ko lang po siya ng basta para may maipakita lang po ako sa inyo na ito po yung pinintura ko sa kanya. Bali, yan po, na ano na po natin ng ito. Ito naman po ang bubuhusan natin para malaman po ninyo at makita kung ano po ang reaction ng pintura pag bubuhusan po natin ng gasolina. Ito po, bubuhusan ko na po. Patuyuin po muna natin. Po. Tingnan po natin, oh. Parang wala pong nangyari. Bali, kukuskusin ko po siya, oh. Ito po yun, oh. Ito po yung urethane. Babasain ko po naman ng gasolina para lalo niyo pong makita. May gasolina po yan. Wala pong nangyayari sa kanya, tingnan po, oh. Parang lalo po siya kumikintab at nalilinisan po eh. Pero kung titingnan niyo po yung ibang parte ay halos parehas lang po. Wala po siyang
pagbabago. Tapos pagmasdan nyo naman po to, kanina po ay parehas po siya makintab. Yan po, parehas po siya makintab. Lumabo na po siya, oh, ayun, nawala na po yung kintab niya. Kumbaga nag-react po siya. At subukan din naman po natin na punasan ng basahan na may gasolina. Ayun po, lalo pong lumalabo, oh, ayun. Pag pinunasan po, tingnan nyo po ang mangyayari. Malinis po tong basahan. Medyo, tingnan nyo. Ayun po. Natatanggal po yung pintura kasi ito po talaga gasolina ang panlinis po namin sa acrylic paint po. Bago po natin siya pinturahan. Ayun po, wala na po, natanggal na po. Oh. Ibig sabihin, yung acrylic paint po ay mahina po siya sa gasolina. Ayan po, oh. Tanggal na po. Kaya halimbawa po, hindi po porke tayo ay marunong nang magpintura, tapos po ay bigla po nating naisip na sa sarili po nating motor, halimbawa po yung ating tangke ay binalak po natin na pinturahan. Siyempre bibili po tayo liha, 20 po isa dito, 320 at saka 600. Tapos pag mamasilyahan po natin siya, gagamit po muna tayo ng, pwede na rin po siya ng 320. Bibili po muna tayo pag magpipintura tayo ng tangke, pang masilya, 2 liha, ganito po, acrylic paint, primer, tapos o kaya black, depende po sa gusto nating kulay, o red, at saka po top coat. Siyempre po, magkano na po yan? 200 po ang masilya, bali 300 po kasi palagay na lang po natin na 100 ang isang lata, hindi 300 po kasi primer, yung gusto nating kulay, at top coat. Bali ang suma total po ay 540 ang gastos po natin. Yung pa pong pagod natin, yun po, nakabili na tayo, no? Tapos ay ipinintura po natin sa tangke natin. Ayos kasi natuto po tayo sa pagpipintura sa madalit sabi ay ayos po, maganda po yung resulta ng ating pintura. Sa katuwaan po natin, nung natuyo po siya ay sinakyan na po natin, pinandar. Siyempre papagasolina po tayo. Tapos hindi naman po maiiwasan na yung sa gasoline station, yung mga nagre-refill po, minsan ay natutuluan, tapos po ay nabubuhusan. Ang ganda-ganda po ng resulta ng pintura natin. Tapos magkakaganito lang, una lalabo po, pero unti-unti po siyang lalambot. Ayan po, kanina po natin na napunasan, pero kumakapit pa rin po sa daliri ang pintura. Di sayang lang po yung pagod natin, pagod at pera. Paano pa po kung siyempre tuwan-tuwa tayo, marunong po tayo, natuto po tayo sa mga napapanood po natin kung paano yung pagpipintura, tumanggap po tayo. Kumbaga nagtayo din tayo ng shop, tapos tumanggap po tayo ng papintura. Siyempre tapos ito po yung ipinintura natin, wala tayong kaalam-alam. Sa tangke, gastos ay 540 din po. Siyempre, sisingilan nyo pa rin po siya ng sa labor. Di tuwan-tuwa kayo, maski yung nagpagawa, tuwan-tuwa dahil ang ganda ng resulta. Pero nung nagpa-refill po siya ng gasolina, napatakan din at nabuhusan. Ganito po ang naging nangyari. Siyempre po, backjob po yun, ibabalik po sa inyo yun. Yung ginastos nyo pong sa materyales, mababaliwala. Yung pagod nyo pa po. Paano kung yung pera na ibinayad sa inyo na gastos nyo na, hindi problema po natin dahil bubunot po tayo sa sarili po natin bulsa.
Kaya yun po mga kasanggan dikit, kaya isinare ko po sa inyo itong ganitong klaseng video para po may idea po kayo, kasi sa panahon po ngayon napakahirap po ng buhay. At magplano man po tayo sa motor natin, sa tangke ng motor natin na magpintura, dapat sisiguruhin po natin kung ano po yung dapat na pintura na ipipintura po natin sa motor natin o tangke. Kaya ang gagamitin po natin hanggat maaari ay yung urethane paint po, para po sigurado po tayo na mapatakan man po siya, mabuhusan, wala pong mangyayari na reaction ng pintura. Yan po. Kaya yun po, bali sinare ko po sa inyo para hindi nyo na rin po maranasan yung ganitong klaseng problema, kasi naranasan ko po yun eh. Natuto po ako magpintura hanggang sa una po nga ay pagpapiber, pagmamasilya, pagpipintura. Ang problema po, hindi ko po alam kung saan po talaga dapat natin pintura to at kung saan po yung urethane paint po. Dapat alam po natin yung kung saan po natin dapat ipintura yung dalawang magkaibang klaseng pintura. Kaya ngayon po mga kasanggan dikit, ipinangako ko po sa inyo na itatakil po natin to nung sa video ko po, nung second video, yung pagpipintura at pagmamasilya. Nabanggit ko po na itatakil ko po sa inyo para may idea po kayo at para hindi na rin po ninyo maranasan yung ganitong problema. Kaya mga kasanggan dikit, maraming salamat po sa mga maraming salamat po sa panonood ninyo at naway may napulot pong muli kayong kaalaman sa bidyong ito at naway patuloy niyo po akong suportahan at marami po akong i-share sa inyo at sa mga bago po, nakikiusap po ako na sana po ay pa-subscribe at pa-like at pa-share na rin po sa mga kaibigan nyo, dahil sigurado naman po ako na ito po ay makakatulong lalong-lalo po sa mga may motor. At papindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pa pong mga tutorial video. Pasensya na po kayo mga kasanggan dikit, minsan sa mga video ko po ay medyo may malabo po akong nasasabi, dahil yun nga po dala po ng kaba, na sa kabila ng kaba ay pinipilit ko pong magsalita, magpaliwanag para kahit paano po ay may maibahagi po ako sa inyong mga kaalaman. Kaya ipagpaumanhin niyo po at lagi na lang po kayo mag-iingat mga kasanggan dikit at magandang araw pong muli sa inyo, mabuhay po kayo. At hanggang dito na lang po itong video nito. Maraming pong salamat sa inyo.